Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Lunes, April 6, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines. Panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo asahan ngayong linggo. Presyo ng diesel maaaring pumalo na sa 170 pesos kada litro. DOE nilinaw na hindi agad bababa ang presyo ng langis sa bansa kahit pa tiniyak na ng Iran ang ligtas na pagdaan ng mga barko ng Pilipinas sa Strait of Hormuz. Energy lockdown sa April 20, fake news ayon sa Malacanang. DOTR binalaan ang mga airport screeners sa NAIA kasunod ng umano'y pagnanakaw ng pera sa isang dayuhan. PNP walang naitalang major incident sa paggunita ng Semana Santa ngayong taon. Mahigit 1,000 aksidente naman sa kalsada na itala ng DOH sa nakalipas na Semana Santa. Metro News, may-ari at driver ng truck na ipinamaneho sa bata. Inisyuhan ng show cause order ng LTO. Sa ating balitang SNT, Nipahol at biogas maaring maging alternatibo sa LPG. Lifestyle News, isang oil painting ng Indian painter na si Raha Ravi Varma na ibenta sa halagang mahigit 1 bilyong piso. Dati namang music trivia ngayong petsa nanguna sa US ang album na ang ilan sa mga kanta ay bahagi ng soundtrack ng pelikulang The Graduate, kung saan kabilang ang awiting Mrs. Robinson. Kaninong album ito? Alamin! Balitang kakaiba, 50 years old na babae sa Tennessee. Inaresto ng mga otoridad makaraang lumabas sa isang AI facial recognition software na kamukha niya ang suspect sa isang bank fraud case. Ang ating pong oras, 6:40 ng umaga. Kami po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman, si Albert Antigo. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. May nakamba na namang panibagong pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Sa pagtayo ng mga taga-industriya ng langis, nakasaad na tataas ng 18 pesos hanggang 20 pesos ang presyo ng kada litro ng diesel. Bunsod po nito, posibleng pumalo na sa 170 pesos ang presyo ng kada litro ng diesel ngayong linggo. Ang kada litro naman ng gasolina ay nasa 4 pesos hanggang 6 pesos ang umento. Habang ang presyo ng kerosene ay tataas ng 9 pesos hanggang 11 pesos kada litro. Ito na ikalamang sunod na linggong oil price hike sa bansa, busod pa rin ng nagpapatuloy na giyera sa Middle East kasabay ng mataas na demand sa langis sa gitna ng limitadong supply. Samantala, presyo ng petrolyo sa bansa dapat agad sumunod sa pagbaba ng presyo nito sa world market. Detalye po ihatid ni Grace Mariano. Iginiit ni House Committee on Energy member at ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. na dapat agad magkaroon ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa bansa kasunod ng pagbaba ng pandaigdigang presyo nito. Tinukoy ni Garbin na ang Dubai crude oil na isa sa mga pangunahing benchmark ng iniaangat ng langis ng Pilipinas ay bumagsak ng mahigit 18% sa loob ng 5 araw. Batay sa global market data, ayon kay Garbin ang ganito kalaking pagbaba sa global benchmark
benchmark ay malinaw na indikasyon na may puwang na para sa rollback dahil hindi pwedeng mabilis ang taas ng presyo ng langis pero mabagal ang pagbaba. Ipinunto ni Garbi na bagamat may iba pang batayan sa pagpepresyo ng produktong petrolyo tulad ng exchange rate at presyo ng refined products ay hindi dapat ipagwalang bahala ang malinaw na pagbaba sa pandaigdigang presyo ng krudo. Bunsod nito'y nananawagan si Garbin sa Department of Energy at sa mga kumpanya ng langis na magsagawa ng transparent na pagsusuri sa kasulukuyang presyo at tiyaking agad mararamdaman ng publiko ang anumang benepisyo mula sa pagbaba ng global oil prices. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Samantala po naman, nilinaw ni Energy Secretary Sharon Garin na ang safe and preferential access na natiyak ng pamahalaan sa Strait of Hormuz ay hindi garantiyan na bababa na ang presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa. Ngayon man, sinabi ni Garin na makatutulong ito upang matiyak ang tuloy-tuloy at matatag na supply ng langis sa bansa, maprotektahan ang Philippine-linked cargo at masiguro ang kaligtasan ng mga Filipino seafarer. Inihag din ni Garin na ang naturang deployment or development ay hindi rin solusyon sa long-term na problema sa enerhiya na patuloy pa nilang nire-resolba. Mababatid na tiniyak ng Iran na ligtas na makakadaan sa Strait of Hormuz ang Philippine-flagged vessels, energy sources at lahat ng Filipino seafarers base sa naging pag-uusap sa telepono ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Iranian Foreign Minister Sayed Abbas Araghchi. Sa iba pang balita, pagsuspinde ng VAT sa langis hindi ganon kasimple ayon sa isang senador. 320 billion pesos posibleng ikalugi ng bansa. Narito naman ang detalye mula kay Conde Bata. Conde. Nagbabala si Senate President Pro Tempore Ping Lacson na posibleng higit 320 billion pesos ang mawawalang kita sa bansa kapag pati ang value-added tax o VAT sa langis ay sususpindihin. Tinukoy ng senador na ito ang dagdag na kita na maaaring mawala sa bansa bukod pa sa humigit kumulang 200 billion pesos na mawawalang revenue sa gobyerno kapag naipatupad na ang suspensyon sa excise tax sa fuel. Ayon kay Lacson, hindi ganoon kasimple ang mungkahi ng ilan na alisin o suspindihin na rin ang VAT sa langis dahil tiyak na matindi ang magiging impact nito sa ating GDP o Gross Domestic Product. Nakasisiguro ang mambabatas na tayo rin mismo ang matatamaan ng epekto nito sa long o medium term. Iginit ni Lacson na kailangan ng masusing pag-aaral sa mungkahing suspensyon sa VAT sa langis dahil malaki ang magiging epekto nito sa kita o revenue ng pamahalaan. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Conde Bata. 774 Balita Ngayon. Nilinaw ng Malacanang na fake news ang kumakalat na ulat na magkakaroon ng energy lockdown sa April 20. Mabatid na kumalat sa social media ang isang post na nanghihikayat sa publiko na maghanda ng power banks, solar equipment, rechargeable fan, flashlights, kandila, pagkain, gamot at tubig para sa umano'y lockdown sa April 20. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, walang inaasahang lockdown dahil nagpapatuloy ang pamahalaan sa pagtiyak ng alternatibong pagkukunan ng langis sa gitna ng tumitinding tensyon sa Middle East. Samantala sa iwalay namang pahayag, nagbabala si Presidential Communications Office Acting Secretary Dave Gomez na maaaring sampahan ng kaso ang mga nagpapakalat ng fake news ukol sa krisis sa enerhiya. Ayon kay Gomez, ang pagpapakalat ng maling balita o impormasyon ay maaaring maparusahan sa ilalim ng Revised Penal Code and Cybercrime Prevention Act. Pinayuhan naman ni Gomez ang publiko na maging mapanuri sa mga impormasyong natatanggap at ibinabahagi. Sa Batala, Pilipinas, tuloy ang ugnayan sa Myanmar sa gitna ng bagong liderato nito. Detalye po ihatid ni Chanel Salazar. Tuloy ang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Myanmar kahit nahalal bilang Pangulo ang junta chief na si Min Aung Hlaing. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mananatiling kaagapay ang Pilipinas sa mga hakbang ng ASEAN upang maisulong ang kapayapaan at katatagan sa Myanmar. Ipagpapatuloy rin anya ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro ang konsultasyon sa Myanmar bilang Special Envoy ng ASEAN Chair. Dagdag pa ng palasyo, itinutulak ng Pilipinas
ang mas epektibong pagpapatupad ng 5-point consensus, partikular sa pagtigil ng karahasan at agarang paghahatid ng tulong sa mga apektadong mamamayan. Nahalal si Min Aung Hlaing bilang Pangulo matapos makakuha ng 429 votes laban sa 126 votes ng katunggaling si Nyo So sa parliamentary vote. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Samantala, pinag-utos naman ng Department of Transportation o DOTR sa Office for Transportation Security o OTS ang mahigpit na pagmonitor sa mga airport security screening officer matapos ang insidente ng umano'y pagnanakaw ng 3 airport personnel ng pera mula sa isang dayuhang pasahero. Sa statement na nilabas ni DOTR Secretary Giovanni Lopez, sinabi nitong tiyak na mapaparusahan ang mga OTS security screening officer na mapatutunayang dawit sa pagnanakaw. Babala pa ni Lopez sa sampahan ng kaso ang sinumang masasangkot sa paglabag sa batas. Mababatid na tinanggal sa pwesto habang isinasagawa ang investigasyon ang 2 security screening officers at isang supervisor sa NAIA Terminal 3 matapos mapaulit na may nawawalang 7,000 pesos at 1,000 new Taiwan dollars mula sa isang pasaherong Australian national. Ang 3 ay naharap sa mga kasong kriminal at administratibo. Pinalalahanan naman ng DOTR ang mga pasahero na i-report ang anumang kahina-hinala o maling ginagawa ng ilang airport personnel. Pinayuhan din ito ang mga pasahero na huwag nang magdala ng mga ipinagbabawal na gamit upang maiwasan na rin na mabuksan ang kanilang mga bagahe. 774 Balita Ngayon. Naging mapayapa sa pangkalahatan ang pagunita ng Semana Santa ngayong taon. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., hanggang kahapon Easter Sunday ay wala silang naitalang major incidents. Idihayag din ni Nartates na nanatiling naka-full alert ang PNP ngayong inaasahan ang pagbabalik ng malaking bilang ng mga pasahero mula sa bakasyon. Pinayuhan naman ng PNP ang mga motorista na maging kalmado upang maiwasan ang insidente ng road rage at maging responsable sa pagmamaneho upang maiwasan ang mga aksidente sa kalsada. Mula March 29 hanggang April 5, nakapagtala ang PNP ng 59 na insidente ng pagkalunod, 91 na sunog at 455 na vehicular accidents sa buong bansa. Samantala, pagkasawi ng 2 pulis sa Palawan na tumugon lamang sa tawag ng tungkulin, kinukundina ng PNP. Narito po ang report ni Angel Garcia. Nagdadalamhati ang Philippine National Police sa pagkasawi ng 2 pulis matapos rumesponde sa gulo sa isang lamay sa Barangay Irawan, Puerto Princesa City, Palawan nitong Good Friday, April 3. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., muling pinaalalahanan ng lahat ng personnel na maging mapagmatyag sa lahat ng oras, lalo na sa pagtugon sa mga insidente at operasyon. Sa inisyal na ulat, inatake ng mga nag-iinuman ng 2 individual na kalaunan na humingi ng saklolo sa pulisya. Ngunit pagdating ng mga rumespondeng pulis at habang kinakapanayam ang mga nasa lugar, ay biglang uminit ang sitwasyon at nawi sa barilan. Sa nasabing insidente, nasawi ang 2 pulis at isang empleyado ng Bureau of Corrections kung saan agad na inatasan ni Nartates ang Police Regional Office Mimaropa na magsagawa ng masusing investigasyon upang matukoy ang buong detalye ng pangyayari. Tiniyak din ng pambasang pulisya sa publiko na nanatiling ligtas ang lalawigan sa kabila ng insidente. Samantala, sasagutin naman ng PNP ang lahat ng gastusin sa libing ng mga nasawing pulis, kabilang ang pagbibigay ng financial assistance at counseling sa kanilang mga naulilang pamilya. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. 9 minuto bago mag-alas 7 ng umaga, sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nakapagdala naman ang Department of Health o DOH ng kabuang 1,091 na aksidente sa kalsada sa nakalipas na Semana Santa. Ay kay DOH spokesperson Albert Domingo, ang naturang bilang ay naitala mula Linggo ng palaspas March 29 hanggang Huwebes Santo, Abril 2.
Inihag ni Domingo na 150% itong mas mataas kumpara sa 436 na aksidente na naitala sa kaparehong panahon noong 2025. Pinakamarami anya ang naitala sa Central Luzon na may 196 na sinundan ng Davao Region na may 161 at Ilocos Region na may 159. Karamihan umano sa mga biktima ay mga lalaki at mga edad 20 hanggang 24. Palalaking bilang din anya ng mga naaksidente ay walang suot na safety gear, mga nagmomotorsik kanina, dalawa. Pagaling akong Montalban dyan sa may IBP Road at dito sa may flyover ng Annapolis, puro motor. Mga taong lasing din at mga pedestrian. Sinabi ni Domingo na mananatiling naka-standby ang mga ospital para sa anumang insidente. Kahit paalisin na ng kagawaran ang itinaas na Code White na iiral hanggang April 6, 2026. Resulta naman ng first quarter survey ng Publicos Asia tungkol sa mga pinapaborang senador inilabas. Ang detalye ay hatid sa atin ni Gina Mape. Gina. Muling nanguna si Senador Bam Aquino bilang most favored senator sa pahayag first quarter survey ng Publicos Asia. Ang pahayag first quarter survey ay ginawa sa buong bansa bilang isang independent at non-commissioned survey gamit ang purposive sampling. Ito ay ginawa mula March 21 hanggang March 24 na may 1,509 na rehistradong botante. Ang mga respondent ay random na pinili mula sa market research panel ng Pure Spectrum, isang kumpanyang nakabase sa US na may pandaigdigang operasyon at regional office sa Singapore. Ang Publicos Asia ang tanging survey company na tama ang naging prediksyon na sila Senador Bongo at Aquino ang magtatapos sa una at ikalawang pwesto sa 2025 senatorial election. Sa pahayag 2025 end of year o PEOY 2025 survey ng Publicos Asia na panatili ni Aquino ang kanyang matibay na suporta mula sa mga respondent matapos makakuha ng 59% net favorable rating, kabilang ang 30% na nagsabi na siya ay very favorable. Mas mataas ang pinakabagong rating ni Aquino kumpara sa 54% net favorable rating niya na nakuha sa PEOY 2025 survey. Pumangalawa at pangatlo naman ang kanyang mga kapwa, miyembro ng majority na sina Senator Francis Pangilinan at Risa Hontiveros na may 50% rating. Samantala, sina Senador Rodante Marcoleta, Bongo, Rapi Tulfo, Ping Lacson, Robin Padilla, Alan Peter Cayetano at Ronald Bato de la Rosa ang kumumpleto sa top 10. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Kayo po ay nakatutok pa rin sa 774 Balita Ngayon. Kasama niyo po Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antibo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Sa ating pong Metro News, nagpadala na ng show cause order ang Land Transportation Office o LTO laban sa rehistradong may-ari at nakatalagang driver ng Hino Truck kaugnay ng video na kumakalat sa social media kung saan nakuha na ng isang bata na nagmamaneho ng truck. Kasunod naman ng insidente, sinuspindi ng LTO sa loob ng 70 araw ang lisensya ng nakatalagang driver ng truck habang iniligay na rin sa alarm status ang sasakyan. Pinagpapaliwanag ang may-ari at driver ng truck kung bakit hindi sila dapat patawan ng parusa kaugnay ng mga kasong reckless driving, children in rear seats at kung bakit hindi dapat suspindihin o tuluyang bawiin ang lisensya ng driver sa pagiging improper person to operate a motor vehicle. Paalala ng LTO, ang hindi pagharap ng may-ari at driver ay tinuturing na pagpayag na ituloy ang proseso at ang desisyon sa kaso ay gagawin batay sa mga ebidensyang nakalap. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 60 pesos and 68 centavos. Nasa 70 pesos and 13 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 80 pesos and 27 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Real ay nasa 16 pesos and 17 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results.
Update naman po tayo sa resulta ng loto. Iatid po sa atin ni John Bakiran. John. Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Ultra Lotto 658 na binola kagabi April 5, 33, 40, 53, 22, 32, at 8. Kung saan ang papremyo naman ay aabot sa 75 million pesos. Ang bola naman sa Super Lotto 649 ay ang 39, 30, 18, 29, 44, at 42. Kung saan nasa 164,359,332 pesos and 52 centavos ang papremyo. Wala namang nakapag-uwi ng nasabing mga papremyo. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing huwag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, John Bakiran. Science and Technology. Science and Technology. Sa atin namang balitang S&T, Nipahol at biogas maaring maging alternatibo sa LPG. Detalye hatid sa atin Rose May Miranda, RM. Sa gitna ng kaguluhan sa gitnang silangan, nagdulot ito ng pagsirit ng presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. Kaya naman hindi maiwasang umugong ang mga talakayan hinggil sa mga posibleng alternatibo para rito. Noong taong 2022 nang inanunsyo ng Department of Science and Technology o DOST na isang Filipino scientist na si Fiorello Abenes ang nakatuklas na isang magandang LPG alternative ang distilled Nipa palm sap o Nipahol dahil sa 95% ethanol composition nito. Sinabi ni Abenes na nadiskubre nilang mas malinis ang ethanol bilang cooking fuel na nagtulak sa kanilang bumuo ng isang prototype na inaasahan nilang maaaring palawakin at gawin ito bilang cooking stove na angkop para sa indoor use at sa mga commercial establishment. Samantala, ang isa pang iminungkahing alternatibo ay ang biogas na maaaring makuha mula sa nabubulok na basura tulad ng dumi ng hayop at food waste. Ayon sa International Renewable Energy Agency, ang biogas ay isang viable cooking fuel para sa alinmang household na may access sa sapat na organic feedstock o maaaring bilhin sa mga producer. Ang mga alternatibong paraan na ito ay umugong matapos magbabala ang LPG Marketers Association noong nakaraang buwan na maaaring sumipa ng hanggang 1,500 pesos ang presyo ng LPG para sa 11 kilo cylinder ngayong Abril dahil sa tumataas sa shipping cost dulot na limitadong access sa Strait of Hormuz. Manatiling may kaalaman sa gamit teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rose May Miranda ng DWWW 774, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman pong lifestyle news, isang oil painting ng Indian painter na si Ravi Varma na ibenta sa halagang mahigit 1 bilyong piso. Detalye po ihatid ni Mika Fajardo. Naisubasta sa tumatiginting na halaga na $17.9 million o 1.08 billion pesos ang isang oil painting ng kilalang Indian 19th century artist na si Ravi Varma na pinakamataas na presyong naibayad para sa isang modern artwork ng India. Ayon sa auction house na Saffron Art na nakabase sa Mumbai, ang painting na Yashodad Krishna na naglalarawan sa Hindu god na si Krishna kasama ang kanyang ina habang ginagatasan nito ang isang baka, ay siya ring pinakamahal na naibenta para sa isang likhang sining ni Varma sa isang subasta sa buong mundo. Si Varma na ipinanganak noong 1848 ay kilala sa kanyang paggamit ng European technique sa konteksto ng mga Indian narrative. Ayon pa sa auction house, ang painting ay nagpapakita ng walang kapantay na kahusayan ni Varma sa oil painting at ang kanyang pangunguna sa naturalistic portrayal ng mga Diyos ng India na nakatulong sa pagtukoy kung paano iniisip ng modernong India ang mga sacred narratives nito. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa atin namang music trivia, ngayong petsa nanguna sa US ang album na ang ilan sa mga kanta ay bahagi ng soundtrack ng pelikulang The Graduate, kung saan kabilang nga po ang awiting Mrs. Robinson. Kaninong album ito, alamin natin sa music trivia ni Kenny Acosta. Kenny. Blessed Monday morning! Narito na ang hatid ko sa inyong music trivia.
Ngayong petsa na ito, April 6 taong 1968, nanguna sa US album chart ang 4th studio album ng American folk rock duo na Simon and Garfunkel. Ang album ay may titulong Bookends na nirelease noong April 3, 1968 sa ilalim ng Columbia Records. At ang ilang mga kanta nito ay unang naging bahagi ng soundtrack album para sa 1967 film na The Graduate ni Direk Mike Nichols. Kabilang sa album ang awiting Mrs. Robinson na inilabas bilang single noong April 5, 1968 na nagkaroon din ng EP ng taon na yon, kabilang ang 3 iba pang kanta mula sa iba pang pelikula na April Come She Will, Scarborough Fair Canticle at ang The Sound of Silence. Ang Bookends album ng Simon and Garfunkel ay sinimulang i-record noong September 1966 at natapos ng Marso ng taong 1968 sa isang studio sa New York. Maliban sa Mrs. Robinson, ilan pang mga kantang bahagi ng album ay ang A Hazy Shade of Winter, At the Zoo, Faking It, at America. At yan, hatid ko sa inyo music trivia. Ako po si Kenny Gacosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang Kakaiba. At sa atin namang pong balitang kakaiba, 50 years old na babae sa Tennessee, inaresto ng mga otoridad makaraang lumabas sa isang AI facial recognition software na kamukha niya ang suspect sa isang bank fraud case. Detalye po ng balitang kakaiba, ihatid sa atin ni Doc Justin. Good morning! Good morning, Darlene. Good morning, Albert. Sa lahat ng ating mga kanyusik, Happy Easter. Happy sa Easter. inyong lahat. Oo, Naku, yung balitang kakaiba na ito, no? Kakatakot pag hindi unique yung itsura. Talaga pala, no? Correct. July 14, 2025, nang arestuhin ng mga pulis ang 50-year-old na si Angela Lips sa Tennessee. Dahil sa umano'y pagkakasangkot nito sa isang bank fraud sa North Dakota. Ayon sa mga otoridad, nakakuha sila ng warrant of arrest laban kay Angela sa kasong felony theft at felony unauthorized use of personal identifying information. Kalaunay napag-alaman ni Angela na siya pala ay natukoy bilang suspect sa isang organized bank fraud case sa North Dakota kahit ni minsan hindi pa siya nakakapunta ng North Dakota. Ayon sa West Fargo Police Department, gumamit sila ng facial recognition software sa pag-iimbestiga sa kaso at lumabas ng facial features, body type at hairstyle ng pangunahing suspect ay tugma sa katangian ni Angela. Wow, mali pala ito, Darlene. Bunsod nito ay naresto ng mga otoridad si Angela at inilipad patungang North Dakota. Makalipas ang ilang buwan na pagdesisyonan ng mga kinaukulan na i-dismiss ang kaso noong December 2025 upang bigyan daan ang mas malalim pang investigasyon. Plano naman ng mga abogado ni Angela na magsampa ng civil rights claim dahil sa loob ng halos 6 na buwang pagkakabilanggo ni Angela. Nawala sa kanya ang kanyang bahay at mga alagang hayop dahil hindi na siya makabayad ng mga bills niya. Yung abala, Albert, Doc Justin, na idinulot nitong pagkakaaresto sa kanya. Kaya yan ang importante lagi pag investigasyon talagang masinsinan kasi baka mamaya hindi pala yun. Tao, no? Mistaken identity. Correct. Pala. Magdudulot yan ng pagkasira ng buhay nung taong maaaresto mo na hindi naman pala talaga siya. Correct, oo. Tsaka ngayon, maingat dapat tayo sa pag-upload ng mga itsura natin. Correct, Kasi baka mamaya yung ibang mga hacker o scammer gamitin na yung features natin. Hindi malabo yung gano'n eh. Correct. Even boses nga, diba? Boses kaya ng i-fake. Oo. And sa mga otoridad naman siguro, Doc Justin, sana kahit gumagamit sila ng mga ganitong software, magsagawa din sila ng mga iba't iba pang verification, diba? Na ma-verify ko talagang ito nga yung taong kailangan nilang arestuhin. Kasi sabi nga din, malaking abala, kaya deserve niya, na mabigyan ng hustisya itong nangyari din sa kanya. Anyway, mga kanyosek, tapos na ang Holy Week. Sabi nga ni Father Jerry Orbos, nagpahuli na ba kayo kay Lord? Yes, correct. Usapan natin yan mamaya, Sa opinion ko, ako si Doc Justin, just out ako, thank you! Maraming salamat, Doc Justin, sa ating balitang kakaiba.
At nabanggit mo rin, nabanggit na rin ni Doc Justin kanina, Albert, no, na tayo ay dumako na sa ating Easter celebration. Yes. O ito naman ang ating topic ngayong araw po ng Monday na may kinalaman pa rin sa ating pong pagdiriwang sa Easter, no? Linggo ng pagkabuhay. Yes, pagkabuhay po ni Hesukristo. So dahil kakabit ng Easter celebration ang pag-asa, anong hope ang ninanais ninyong makamtan sa inyong sarili, sa bansa at sa mundo? Ayun, magandang tanong yan dahil fresh start ulit to Darlene. Correct, oo. Di ba kahapon, kung maalala ninyo, yun sa mga kapatid nating Katoliko, pag nagsimba ka ng Easter Sunday, mayroong renewal of vows Correct, oo. ng ating baptism. Kasi nung tayo ay bininyagan, hindi naman tayo ang Yes, sumagot correct. noon, Oo, di ba? mga ninong at ninang, mga magulang natin, at mga bisita. Nung kahapon, tayo na, di ba? Dahil diba? kaya na nating sumagot doon sa ating Correct. ano bang tawag doon? Albert? Renewal of vows. Oo. Yan. So muli mga ka-music, dahil kakabit ng Easter celebration ng pag-asa, ano pong hope ang ninanais ninyong makamtan sa inyong sarili, sa bansa at sa mundo? So para po sa inyong mga opinion, ang ating pong text line 0929-321-8738 at maaari din po kayong mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Lunes, April 6, 2026. Kami po yung tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman, si Albert Antibo. Napasa nyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.